Hello guys! Welcome back to my channel. Ito ay basic tutorial para sa mga baguhan sa ChatGPT. Kung napanood yun yung unang video ko tungkol sa ChatGPT, ito yung continuation niya. So punta na tayo sa aking computer screen. Search nyo lang yung, gamitin nyo ang search engine, Google search. Type nyo lang ang ChatGPT, tapos mag-sign in, or kung wala pa kayong account, sign in. Pero kung meron na kayong account, pwede na kayo mag-log in. So, type your email, then, or pwede nyo rin gamitin ang continue with Google. Then, kung may email na kayo, continue, then ilagay nyo ang inyong password. Pero kung meron ka ng account, i-click mo ang login. Okay? Pag na-type nyo na yung password at saka email nyo, then click continue. Mapupunta na kayo sa interface ng ChatGPT. Ayan. So, click nyo lang yung new chat. Then, dun sa nakalagay na send the message, dun nyo itatype yung gusto nyo itanong. So, okay, example, type nyo yung best strategies for teaching science. Ayan, okay, nag-generate na siya ng iba't ibang strategies ng science na pwede nyo magamit sa klase nyo. So, marami siyang binigay ng mga example. 20 yung binigay niya. Try naman kaya natin mag-generate ng quote story. Okay, yan pa yung 20 na binigay ng mga examples na strategies na pwedeng magamit. Okay, try na natin yung child story. Example in English, child story. Okay, magbibigay siya ng ano kaya maibibigay niya sa ating story. Okay, ayan. About Lily. Yan, nagbigay na siya ng sample ng story. Ayan. Medyo mahaba din yung binigay niyang story. Example naman, halimbawa, try natin yung tips sa pagtatanim. Ano ba yung mga tips sa pagtatanim? Yan, nagbigay siya ng mga example. Kaya ng ChatGPT yung Tagalog? Subukan natin yung Tagalog naman. Okay, tapos na siya mag-generate. Nagbigay siya ng ilang tips. 1, 2, 3, 4. So, meron siyang binigay na 12 tips ng pagtatanim. Try natin ang Tagalog naman. Tungkol sa kahulugan ng tatlong bituin sa ating watawat. So, may bibigay niya kaya ang kahulugan ng tatlong bituin na yon. Nag-generate pa siya. Ayan. Meron na. So, ayan. Pinakita niya yung kahulugan ng tatlong bituin. So, na-try natin yung English na question. Na-try natin yung Tagalog na question. Na-try natin kaya yung sa math.
mathematics mamaya. So, bigay pa tayo ng isang question ng Tagalog. Magagandang mga bayani ng Pilipinas. Nagbigay lang siya na example ng bayani, hindi niya naman lahat ibinigay. Ayan. Siyempre, number 1 dyan, Jose Rizal. So, nagbigay lang siya ng 7 mga bayani. Try natin naman yung magagandang tanawin sa Pilipinas kung ano yung mga lugar na ibibigay niya sa atin. Yan, number 1, Mayong Volcano. Number 2, ayan, yung mga sikat. Lahat din naman yan ay mga sikat na pinupuntahan. Ito lang yung hindi ko masyadong familiar dun sa Poblacion Makati. Okay. Na sa mga lugar na napupuntahan ng mga turista. So, try na natin yung Filipino na question. Try naman natin yung math. Okay. Clinic ko ulit yung new chat para sa mathematical formula. Pwede naman din siyang idugtong doon, pero binukod ko para madali ko siyang mahanap pag nag-review ako ng mga question. So, sa new chat, kasi nakalagay yung title sa may left side. Mga mathematical formula naman, example, sa volume. Formula ng volume. Ayan, nagbigay din siya ng mga example ng formula. Generate ng essay. Try natin. About artificial intelligence. Yan. Mag-generate pa siya. Yan, marami siyang ibibigay. Binigay muna niya yung artificial intelligence, meaning yung advancement, yung implication, yung conclusion niya. Okay. So, kumpleto ang binigay niya na date na detailed, kumbaga, ng introduction pa. Yan. Application. Okay. So, napakadali lang gamitin ng ChatGPT. May mga assignments, mga anak ninyo, pwede nyo siyang magamit para i-type nyo lang yung question or kailangan meron kayong sasagutan, may mga pinapasagutan sa inyo, pwede kayong makakuha ng idea dito. Pero kung ipapasa nyo naman, pwede nyo siyang i-rephrase para hindi naman siya kinopya lahat. Okay. Maraming salamat po sa panonood. Kung ito yung nakatulong to sa inyo, huwag nyo kalimutan na i-subscribe at paki-like and share na rin po. Thank you so much!